Naniwala ka ba sa akin kung hindi mo kailangan ng car insurance dito sa Poland? What's up mga kagala? So, ito napakahalagang impormasyon ang itatalakayin natin ngayong araw kahit kauwi ko pa lang galing sa camping. So, kwento ko lang sa inyo saglit ang aming naging experience nung nakaraang camping. Napakaganda po, nakaka-relax siya at saka po merong alaala na hindi na mabubura sa isip mo yung pagkakamping na yan. Kasi kailan pa natin to gagawin mga kagala kung hindi na natin kayang gawin ang gumala o mag-travel. So baka pagsisihan natin ang araw na hindi natin ginawa yung mga gusto natin gawin. So, pero hindi yan ang topic natin for today mga kagala. Ang topic natin for today is about car insurance dito sa Poland. Matagal ko na tong maraming na nagtatanong nito about sa car insurance sa Poland is hindi ko siya binibigyan ng pagkakataong or magawa ng content. Maniwala ka ba sa akin kung hindi mo kailangan ng car insurance dito sa Poland? So bago kayo mag-react, hinihingi ko muna na mag-subscribe at i-hit yung notification bell button para lagi kang updated sa mga videong gagawin ko mga kagala. So balik tayo sa topic mga kagala about sa insurance dito sa Poland. Marami siya nagtatanong sa akin, sir, expire na insurance ko, magkano po ba ang penalty nito? Pag nirenew ko doon sa insurance company ko. So, bago tayo magpatuloy dyan sa mga pag-renew ng insurance, isa-isahin muna natin yung mga problema ng ating insurance. For example, so pag nahuli tayo ng pulis mga kagala is pag wala tayong insurance, na-expire na siya ng 2 days. So, na-live ko to kanina pero gagawin ko na lang ng content. May kodigo tayo dito para hindi ko makalimutan kasi masyado tayong makakalimutin na. Symptoms of so ito mga kagala, ang pag-expire yung insurance mo ng 1 to 3 days tapos nahuli ka ng police mga kagala is ang penalty mo mga kagala is 1,920 po ang inyong magiging penalty kapag nahuli kayo ng police. So magbabayad kayo automatic at baka po siyempre kukunin yung license nyo, malalaman magkaka-record kayo. Tapos mga kagala, pag ang insurance mo naman ay expire ng 4 to 14 days na dinadrive mo yung sasakyan mo na walang insurance, magkakaroon ka ng penalty na 4,810. So, isang sasakyan na namumurahin yun dito sa Poland, baka mas mahal pa nga kasi yung dati kong sasakyan is nabili ko lang yun ng 3,600. So, tapos mga kagala, 3 violation to mga kagala. Pag nahuli ka ng 14 days without insurance yung sasakyan mo dito sa Poland is ang penalty mo is 9,610. On cash mong babayaran yun mga kagala is hindi mo pwedeng sorry dito. Accept nila yung sorry pero magbabayad ka. So akalain mo yun mga kagala, 9,600 yun pag nahuli ka ng pulis. Kaya tayong mga may sasakyan dito sa Poland mga kagala is dapat updated tayo magbayad ng insurance. Kasi napakahalaga po yung insurance na yan mga kagala. Once na may aksidente, wag naman sana or nagkabanggaan kayo ng isang sasakyan. So insurance by insurance magbabayad nun, hindi kayo. So dako muna tayo konting ano lang, bigay kaalaman about how much ang insurance. Mga kagala, ang binabayaran ko rito sa aking kotse nung kasama yung passenger at saka yung kotse is nasa 700 zloty per year. So nung nakaraan tinanggal ko na yung yung passenger kasi dalawa lang naman kami ni mami sumasakay nito. So naging 650 ata per year ang binabayaran ko dito sa aking sasakyan na to. Dati ang full orint namin ay maliit lang yun kasi ang binabayaran ko doon ay 450 kasama na yung passenger. So mga kagala, masyado pong napakahigpit ang traffic rules dito sa Poland kaya
lalong-lalo sa mga, kaya naiiwasan dito yung mga aksidente. So magbigay na rin ako ng konting rules about traffic dito. Unang-una pa, nakainom po tayo. Kahit konting content ng alcohol, kahit 1 o kahit 0.5% lang, bawal po tayong magmaneho dito sa Pulan. Pangalawa mga kagala is yung pedestrian lane. Masyado kong ginagalang dito yan sa Pulan. For example, may tumatawid dyan, may pedestrian lane dyan sa crossing na yan. Pag may tumawid, kahit tumatakbo ka ng 100 km/h, hindi mo yan pwedeng hindi hintuan. Patatawirin mo yung mga tao, mga kagala. So, pero mga kagala, sa village naman, hindi tayo pwedeng magpatakbo rito ng 100 to 60. Ang pinaka-minimum na takbo pag nasa village ka is 40 lang, mga kagala. 40 km/h lang. Hindi ka na pwedeng lumagpas doon, at dahil kung may mga CCTV ang village na to, agad na agad papadalahan ka ng penalty doon sa bahay mo. Kung hindi ka man mahuli ng pulis, papadala nila yan sa inyong bahay yung sulat na may penalty ka na kailangan mong bayaran. So katulad ng nangyayari sa akin dati nung kasagsagan ng na-enjoy ko yung pagdadrive dito dahil napakaluwag ng kalsada, yung dati namin sasakyan. So lagi po ako nakaka-receive ng penalty about sa overspeeding. So ngayon hindi na ako masyadong kasiro, hindi tulad dati. So yun lang mga kagala na about kung magtatanong naman kayo sa kung may recommend akong insurance company, mga kagala, yung Bibia mo, may mga insurance company dyan, or mag-search lang kayo na malapit sa village kung saang city kayo is may lalabas yan. So kaya mga kagala, mag-ingat po tayo magmaneho ng walang insurance dahil napakalaki po ang penalty ating babayaran kung sakaling mahuli tayo ng pulis. Hamakin mo, kaya ako mga kagala, pag halimbawa nakalimutan ko, na-expire to ng 1 day, tapos may trabaho pa ako, hindi ko na siya dinadrive mga kagala, agad na akong iiwan ko na to sa bahay, maglalakad na lang ako papasok. Pero dahil matagal na ako sa insurance na kinukunan ko, ang ginagawa ko mga kagala is mini-message ko na lang yung management doon or yung sa admin nila na i-renew ko na yung insurance ko, isend ko na lang by bank to bank yung bayad. So papadala nila sa akin yung resibo na bayad na ako, so na-renew na automatic yung aking insurance. Yun mga kagala. So isa pa mga kagala pala na mahalaga rin dito sa pag may sasakyan ka sa Pulan is yung technical. Bawal din po yan na kahit isang araw lang na mag-lapse ka ng mag-renew ng technical. So yung sa akin mga kagala, mayroon yung kinuha yung cellphone number ko, yung technical na nagre-review na chine-check yung sasakyan mo, pinapadala na ng SMS na kailangan ko ng i-renew. Every year din yan mga kagala. So hindi pwede yung sasakyan dito pag may problema na mga kagala is kailangan ipacheck yan. Pag hindi pumasa sa technical, kailangan paayos mo. 7 days lang yan. Tapos ibalik mo doon. Pag hindi pa rin pumasa, dodorogi na yan mga kagala. Example lang dito mga kagala. Itong 9,600 na na sa babayaran mong penalty. So parang kang bumili ng sasakyan ulit di sa Pulan. So ito pa pala, important dito mga kagala. Yung insurance mo, for example, bumili ako dati ng orange kong car. Di ba? May insurance pa yun dati mga kagala. So pag mayroon kang dating sasakyan na ganun, bago ka bumili ng bagong sasakyan at kumuha ng bagong insurance, kailangan mo yun ipakancel mga kagala yung dati mong insurance. Kasi pag hindi mo pinakancel yun mga kagala, parang automatic siyang nagre-renew at magugulat ka na lang na malaki na yung bayaran mo. Kaya pagka ibenta mo na yung yung luma mong sasakyan, agad mo siyang ipa-cancel doon kung saan company ka man, insurance company ka man kumuha ng iyong insurance car, ipaka-cancel mo yung kaagad mga kagala. Baka magulat ka na lang, malaki na pala yung bayaran mo, nasa 9,000 na din. So may mga case na akong narinig niyan mga kagala na pinabayaran sa kanya yung hindi niya pinakancel yung insurance, so kailangan niya daw bayaran or madideport siya pag niya binayaran. Ay paano kung wala kang ganong kalaking cash mga kagala? Base sa pagkaalam ko, nasa 10,000 yung bayaran niya. So sayang, isang maganda-gandang kotse na di sa Pulan yun. Di ba? Kung ito nga nabili ko ng maganda-gandang price, so baka mas maganda pa rito yun. So kaya dapat tayo, kung may sasakyan ka dito sa Pulan mga kagala, is
maging aware tayo. Huwag natin kalimutan kung kailangan isulat natin sa note natin na gantong year mag-expire, ay gantong month mag-expire yung ating sasakyan. Mas hindi natin makakaligtaan ba. Katulad dito mga kagala, sa akin is lagi kong tinitingnan yan. Pag September na, dapat alam ko na yan, kailangan ko nang mag-renew. So, kasi napakahigpit po nila dito. Hindi po pwede yung, papunta na po ako doon, sorry po, magre-renew na po ako. Hindi po dito uobra yung ganun. At dito hindi mo mabibili yung mga pulis, mga kagala. Hindi katulad sa atin, nakakasira man to sasabihin ko. Pero sa atin nabibili po, pasensya na. Kasi yun ang katotohanan ng buhay doon sa Pilipinas. Hindi katulad dito sa Poland. So, hindi ganun kalalim ang corruption dito, sabi nila. Mayroon din daw pero maliit lang. Hindi katulad sa nakita mo naman dito mga kagala. Lahat ng nabibenefits dito, yung mga nabibenefits ng mga tao, yung mga tax na binabayad namin dito sa Poland. Kaya mga kagala, bago umaksyon, dapat pag-isipan. Ito nga pala si Arjen Martinez ang nagsasabi ng if you want to be a successful, living a simple life is saki. Thank you so much guys. Abangan mo yung mga sunod pa nating camping. So sana bago mag winter or kahit sa winter kung may open na camping site is magka-camping tayo. Masarap kaya maglaro sa snow. Ciao!